Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. China muling tinangkang harangin ang resupply mission sa Baho de Masinloc. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Muli na namang tinangkang harangan ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sa kasagsagan ito ng ginawang resupply mission ng BRP Dato Sunday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Masinloc Shoal. Dito ay muling naglagay ng floating barrier ang CCG upang tangkaing pigilan ang pagpasok ng naturang BFAR vessel sa lugar. Batay sa inilabas na video ng Philippine Coast Guard, makikita na nagmaniobra pa ng paatras ang CCG vessel para lang harangan ang barko ng Pilipinas. Dahil dito ay nagsagawa na ng radio challenge ang Pilipinas laban dito, ngunit nag-deploy naman ng helicopter ang Chinese Navy mula sa kanilang warship, upang bantayan ang galaw ng BFAR vessel at mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Ngunit bilang tugon naman ay nag-deploy din ang BFAR ng Cessna plane para naman i-monitor ang umano'y panghaharas na ginagawa ng China Coast Guard. Samantala, sa kabila nito ay iniulat naman ng PCG na nagawa pa ring malagpasan ng barko ng Pilipinas ang presensya ng China sa lugar, at matagumpay na nakapamahagi ng tulong sa 44 na mother fishing boats sa Baho de Masinloc. Bumisita ang pinakamataas na opisyal ng Philippine Navy sa mga tropa at mga pasilidad ng militar sa Pag-asa Island. Ito ay kasabay ng ginagawang mga pagsisikap para gawing isang tourist destination ang naturang isla sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Philippine Navy conducted its first quarter Navy Command Conference in Puerto Princesa City, Palawan. It was hosted by Naval Forces West, the naval component of Western Command, AFP. Naval Forces West is the frontline naval operating force of the Philippine Navy in the West Philippine Sea. The island of Palawan is our staging area for all our support and sustainment missions
to the 9 island detachments that we have in the West Philippine Sea. One of the activities of the Command Conference is a visit by the Flag Officer in Command, Vice Admiral Adasi, some senior Navy leaders, and our multi-sectoral stakeholders to the island of Pag-asa. On Pag-asa, we have not only Philippine Navy personnel, we also have Air Force, Army, Coast Guard, and Philippine National Police. The Philippine Navy regularly conducts maritime patrol missions, air surveillance flights, and other activities within our EEZ. This is our modest contribution to enhance maritime security, promote regional stability, and to uphold the rule of law. From Pag-asa Island, this is Commodore Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesman for the West Philippine Sea. Huya! Dumating si Philippine Navy Chief Vice Admiral Toribio Adachi Jr. sa naturang isla kasama si Commodore Alan Javier, ang commander ng Naval Forces West, gayon din ang iba pang senior Navy officials at kinatawan ng iba't ibang sektor para ipakita ang soberanya ng ating bansa sa contested area, at kahandaan para i-welcome ang lahat kabilang na ang mga turista. Sinabi din ni Commodore Roy Vincent Trinidad, Navy spokesperson for the West Philippine Sea, na ang pagbisita ng matataas na opisyal ng Philippine Navy ay para masuri ang kalagayan ng tropa doon at inspeksyonin ang mga pasilidad. Binigyang diin pa ni Trinidad na bagamat nakatuon ang atensyon ng publiko sa Ayungin Shoal kung nasaan ang BRP Sierra Madre na nagsisilbing stationary outpost para sa AFP, pinapanatili din aniya ng Pilipinas ang outpost nito sa iba pang isla. Samantala, nangako naman si Vice Admiral Carlos, Chief ng Westcom, ng hindi natitinag na commitment at suporta para sa estratehikong direksyon ng Philippine Navy lalo na sa pagpapalakas at pagpapahusay pa ng kapasidad para sa external defense security operations, habang tinawag naman ng Pilipinas nitong Huwebes na inaccurate ang pahayag ng China na itinaboy ng Coast Guard nito ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel mula sa Scarborough Shoal. Ayon kay Tariela, aktibong tinitiyak ng BFAR vessel ang seguridad ng mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Inihayag din ni Tariela na sakay ng nasabing barko ang ilang miyembro ng press at susuportahan ng kanilang mga ulat ang pahayag ng PCG. Iniulat kasi ng Chinese State Television nitong Huwebes, na pinaalis ng Coast Guard ng China ang BFAR vessel na anito'y illegally intruded sa Scarborough Shoal na sakop naman ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. I'm a freelancer. My question first is for Joanna Balyaran. Please introduce yourself and the company that you represent. In response to the statement of the Chinese Coast Guard that they were able to repel the BFAR vessel in Bajo de Masinloc this morning, is that it is inaccurate. As a matter of fact, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BRP Datu Sanday, remains to be patrolling in Bajo de Masinloc as of this time. And they are still supporting the Filipino fishermen who are engaged in fishing in that area. In your speech that our transparency initiative is here to stay, but the objective of the rotational deployment is only to make sure that the Philippine government vessels, whether it's the Philippine Coast Guard or the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, will be there to maintain presence in Bajo de Masinloc, to protect the welfare of the Filipino fishermen, and to make sure that the Filipino fishermen would still be prevented from harassment from the Chinese Coast Guard. Ano to? Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.